Isang nakakagulat na pahayag na mahirap paniwalaan ang nagmula sa Slovakia, isang bansa na minsang itinuring na imposibleng iligtas kahit para sa Europa, na may 28% na unemployment rate at walang kahit isang sentimo ng puhunan. Ang bansang ito ay bumangon ng kahanga-hanga sa loob ng 30 taon upang maging numero 1 tagagawa ng kotse sa buong mundo per capita. Tinalikuran ng Germany, France at Japan ang lupain ng kawalan ng pag-asa at ang bansa na nag-abot ng tulong sa huling sandali ay iisa lamang, ang Pilipinas. Kung hindi dahil sa Pilipinas, maaaring nawala na ang bansang ito sa mapa. Opisyal na nagpadala ng pasasalamat ang gobyerno ng Slovakia na ikinagulat ng buong mundo. Paano na iligtas ng Pilipinas ang isang naghihingalong bansa? Ang kahanga-hanga at nakapipigil hiningang kwentong ito ay magsisimula ngayon. Kumusta? Ako si Leonard. Bagamat ako ang Vice-Ministro ng Ekonomiya ng Slovakia, tuwing umaga ay tumitingin ako sa salamin at nagtatanong sa sarili kung magpapatuloy pa ba ang bansang ito ngayon. Ngayon, nakatayo ako sa bintana sa ika-4 na palapag ng gusali ng Ministry ng Ekonomiya sa Bratislava. Tahimik na pinagmamasdan ang malungkot na tanawin sa ibaba. Ang 28% na unemployment rate ay nangangahulugan na sa bawat 10 taong naglalakad sa kalsada, halos 3 ang walang trabaho. At sa kanilang mga mata, wala nang pag-asa, tanging mga blangkong tingin na lamang, hindi man lang galit. Ang mga tingin na iyon ay tumutusok sa aking puso tuwing umaga. Sa aking mesa, may 6 na folder ng mga imbitasyon sa pamumuhunan na ipinadala sa mga korporasyon mula sa buong Europa, Estados Unidos at Japan sa nakalipas na 2 taon. Ngunit 3 lamang ang tugon, at lahat ay magagalang na pagtanggi. Ang kanilang karaniwang dahilan ay ang kakulangan ng infrastruktura ng Slovakia, maliit na merkado, at masyadong maraming panganib para mamuhunan. Sa malayo, sa labas ng bintana patungo sa lungsod ng Košice, naroon ang mga pabrika ng armas na dating ipinagmamalaki ng bansa. Ngunit ngayon, sila ay mga kinakalawang na rehas na bakal at basag na mga bintana, abandonado na parang mga guho. Mula nang magbago ang rehimen noong 1989, nawala ang malaking merkado ng Sobyet at namatay din ang aming mga pabrika. Mula noon, ang bansa ay nalugmok sa walang katapusang resesyon. Sa pulong sa umaga, pumasok si Ministro ng Ekonomiya, si Marek, na may madilim na mukha. Inilapag niya ang pinakabagong ulat ng GDP sa mesa na parang ibinabato ito. Ang 0.1% na paglago ay halos katumbas ng zero. Ipinahayag ni Marek na tuluyan na kaming tinalikuran ng European Union EU. Wala ng pondo ng tulong, ngunit hindi ako makatugon dahil inaasahan ko na ito. Binansagan kami ng EU bilang isang bagsak na bansa. Habang mabilis na nakakabangon ang Poland, Czech Republic at Hungary, ang Slovakia lamang ang bumabagsak, naging itinakwil na anak ng Europa. Sa mga lansangan, ang mga kabataan ay lumilipat sa Germany at UK, iniiwan ang mga matatanda at isang kinabukasan na unti-unting naglalaho. Ang balita mula sa Ministry ng Pananalapi sa isang emergency meeting sa hapon ay mas nakakagulat. Ang reserbang foreign exchange ay bumagsak sa isang nakababahalang antas at ang sahod ng mga lingkod bayan ay maaaring hindi na mabayaran sa susunod na buwan. Natahimik ang pulong, walang sino man ang makapagbigay ng solusyon. Nang gabing iyon, nanatili ako sa opisina. Binubuklat ang bawat dokumento sa aking mesa, mga istatistika ng kawalan ng trabaho, listahan ng mga bangkarotang kumpanya, datos ng migration. Lahat ng mga numerong iyon ay nagsasalaysay ng kwento ng pagkamatay ng isang bansa. Ano ang silbi ng pagiging Vice-Ministro kung wala akong kapangyarihang iligtas ang bansa? Sakto noon, pumasok ang aking sekretarya, si Elena, kahit gabing-gabi na, inabutan niya ako ng isang fax. Ito ay impormasyon mula sa isang ahensya ng kalakalan sa Austria na nagsasabing isang malaking korporasyon mula sa Pilipinas ang naghahanap ng lokasyon ng produksyon sa Europa. Wala akong masyadong alam tungkol sa Pilipinas, maliban sa ito ay isang bansa sa Asia na dumaan din sa mahihirap na panahon. Narinig ko rin na mabilis silang umuunlad kamakailan sa mga sasakyan at produktong elektroniko at naghahandang pumasok sa merkado ng Europa. Tinanong ko si Elena kung sigurado ang impormasyon. Tumango siya, sinabing nakipag-ugnayan na rin sila sa Poland at Hungary. Biglang kumabog ang puso ko. Ito na marahil ang huling pagkakataon. Ngunit muling bumigat sa akin ang katotohanan. Bakit pipiliin ng isang korporasyong Pilipino ang Slovakia?
Wala kaming mga highway, luma ang aming mga riles ng tren at wala kaming mga daungan. Mas mababa kami sa Poland o Hungary sa lahat ng aspeto. Nang gabing iyon, nahiga ako sa sofa sa aking opisina, nakatingin sa kisame at nag-iisip. Kailangan kong makumbinsi ang mga Pilipino. Ito ang huling pagkakataon at kung mabigo kami, tuluyan nang magwawakas ang Slovakia. Nagising ako ng 4:00 ng umaga, umupo sa aking mesa at nagsimulang bumalangkas ng isang panukala para sa Korporasyong Pilipino. Kailangan kong hanapin ang aming kalamangan. Ngunit ang mababang sahod, masisipag na manggagawa at akses sa merkado ng Europa ay mga kondisyon din na mayroon ng ibang mga bansa. Ang tanging alas na magagamit ko ay ang aming desperasyon. Kailangan talaga namin sila at handa kaming gawin ang lahat para iligtas ang aming bansa. Maaari kaming magbigay ng lupa, magbawas ng buwis, kahit na baguhin ang mga batas. Pagsikat ng araw, pinagmasdan ko ang mga taong may mabibigat na hakbang na papasok sa trabaho sa labas ng bintana. Alam nilang bumabagsak ang bansang ito. Alam ko rin, wala ng oras. Iniulat ko ang posibilidad ng pamumuhunan mula sa Korporasyong Pilipino kay Ministro Marek. May bahagyang pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay umiling siya, sinabing napakababa ng tsansang magtagumpay. Gayunpaman, sinabi pa rin niya, subukan mo. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa Pilipinas. Naghahanap ng impormasyon sa silid-aklatan at nakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang bumangon mula sa kahirapan at nakamit ang pambihirang pag-unlad. Mayroon silang kasaysayang katulad ng sa amin. Sila ay naging mahirap, dumaan sa paghihirap at minsan nang minamaliit ngunit sila ay bumangon. Habang kami, hindi. May posibilidad kaya na mauunawaan kami ng Pilipinas bilang isang bansang dumaan sa katulad na pagdurusa? Mag-aalok kaya sila ng tulong kahit alam nilang hindi ito praktikal? Kumapit pa rin ako sa pag-asa. Naghanda ako ng isang 90 pahinang panukala sa pamumuhunan na naglalaman ng lahat tungkol sa Slovakia, ang aming kasaysayan, ang kasalukuyang sitwasyon at isang kinabukasang puno ng pag-asa. Sa huling pahina, nagsulat ako ng isang mensahe mula sa aking puso. Kami ay tinalikuran ng Europa, ngunit hindi kami sumusuko sa pag-asa. Ang mga taga-Slovakia ay masisipag at handang matuto. Kung bibigyan ng pagkakataon, gagawin namin ang aming buong makakaya. Pakiusap, bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Ipinadala ko ang panukalang iyon sa 17 malalaking korporasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng koreo, ngunit hindi ako sigurado kung makakatanggap ako ng tugon. Tanging paghihintay na lamang ang magagawa ko. 1 buwan ang lumipas, walang tugon. Pagkatapos ng 2 buwan, wala pa ring balita. Lalo akong napapagod. Tuwing umaga sa pagpasok sa trabaho, tinatanong ko si Elena, may balita ba? Ngunit umiiling lang siya. Muli akong umupo sa aking mesa, tinitingnan ang mga walang kwentang dokumento. Ang unemployment rate ay lumampas na sa 29%. Ang bilang ng mga walang tirahan sa mga lansangan ay dumarami. Ang mga kabataan ay patuloy na umaalis sa bansa at ang GDP ay nasa bingit ng pagbagsak sa negatibong teritoryo. May mga alingaw-ngaw na isinasaalang-alang ng punong tanggapan ng EU na ilagay ang Slovakia sa ilalim ng restructuring, halos isang deklarasyon ng pambansang pagkabangkarote. Kami ay naging pabigat sa Europa, ngunit isang hapon, tumakbo si Elena na humihingal at inabutan ako ng isang fax. Ito ay isang kagyat na impormasyon mula sa ahensya ng kalakalan ng Austria na nagsasabing isang korporasyon ng sasakyan mula sa Pilipinas ang aktibong isinasaalang-alang ang pagpasok sa Europa at kasama ang Slovakia sa listahan ng mga kandidato kasama ang Poland, Hungary at Czech Republic. Bagamat nasa maagang yugto pa lamang, tinutuklas nila ang intensyon ng bawat gobyerno. 3 beses kong binasa ang fax. Hindi ako makapaniwala. Totoo bang isinasaalang-alang kami ng Korporasyong Pilipino? Nanginginig ang aking mga kamay. Agad kong tinawagan ang Embahada ng Pilipinas at kinumpirma ito ng embahador. Isang malaking korporasyon mula sa Pilipinas ang naghahanap ng lokasyon para sa pagtatayo ng pabrika sa Europa at isa ang Slovakia sa mga pagpipilian. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ng Bratislava ay tila mas maliwanag ng kaunti. Marahil ay isang ilusyon lamang ito, ngunit ang aking puso ay muling tumibok ng malakas pagkatapos ng mahabang panahon. Siyempre,
nananatiling malupit ang katotohanan. Ang Poland at Hungary ay may mas malaking kalamangan kaysa sa amin na may mas mahusay na infrastruktura, mas malaking merkado at katatagan sa politika. Napakaliit ng tsansang mapili ang Slovakia. Gayunpaman hindi ako maaaring sumuko. Ito na marahil ang huling pagkakataon. Kung darating ang korporasyong Pilipino, marahil ay maililigtas namin ang bansang ito. Wala na kaming ibang mapupuntahan. Kung mabigo kami sa pagkakataong ito, magwawakas na ang bansa. At kung pipiliin kami ng Pilipinas, ito ay magiging isang himala. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing pagkatapos ng mahabang panahon. Napanaginipan ko hindi isang bangungot, kundi isang panaginip kung saan ang mga pabrika ay itinayo sa Slovakia, ang mga tao ay may trabaho, at ang mga bata ay tumatawa. Kinabukasan, muli akong nag-ulat kay Ministro Marek. Nag-aalinlangan siya ngunit sinabi pa ring, "Subukan mo." Umupo ako sa aking mesa, determinado. Kukumbinsihin ko ang Pilipinas sa anumang paraan. Ang kinabukasan ng Slovakia ay nakasalalay dito. Ang pangalang Pilipinas ay hindi kailanman nawala sa aking isipan. Sila ang aming huling pag-asa. At sa gayon, nagsimula akong maghintay para sa Pilipinas. Mga isang linggo matapos sumibol ang pag-asa sa Pilipinas, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag mula sa Brussels. Inanunsyo ng Economic Security Bureau ng EU na magpapadala sila ng isang delegasyon upang suriin ang sitwasyong pang-ekonomiya ng Slovakia. Ang ganitong pagbisita ay karaniwang hindi magandang pangitain. Malamang na ito ay paghahanda para magpataw ng isang malupit na programa ng restructuring o pagtitipid. Alas, 10 ng umaga, Lunes, 23 ng Pebrero, dumating sa Bratislava Airport si Kaspar, ang Deputy Director ng EU Economic Security Bureau. Sinalubong namin siya ni Ministro Marek. Si Kaspar ay isang Aleman, mga 50 taong gulang, isang tipikal na opisyal ng Brussels na nakasuot ng kulay abong suit at salamin na may gintong frame. Sa unang pagkikita pa lang, naramdaman ko na ang kanyang kalamigan at kayabangan. Habang papunta sa punong tanggapan ng ministeryo mula sa paliparan, tumingin si Kaspar sa labas ng bintana at bumulong na ang Bratislava ay mukhang mas atrasado pa kaysa sa inaasahan niya. Malinaw sa kanyang tono ang pagmamataas ng isang kanluraning Europeo na minamaliit ang mga bansa sa silangang Europa. Alam kong kailangan kong magtimpi, ngunit kumukulo ang dugo ko. Pagdating sa silid pulungan ng punong tanggapan, kinuha ni Kaspar ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase at inilatag ito. Ito ay isang ulat na puno ng mga economic indicator ng Slovakia, 28% unemployment rate, 0.1% GDP growth, ang bilis ng pagbaba ng foreign exchange reserves, lahat ng malungkot na numero na alam na namin. Tumingin sa amin si Kaspar sa ibabaw ng kanyang salamin at sinabing ang sitwasyong pang-ekonomiya ng Slovakia ay mas malala pa kaysa sa inaasahan ng EU. Sumagot si Ministro Marek, "Alam namin ang kabigatan ng sitwasyon at naghahanap kami ng iba't ibang solusyon." Ngunit umiling si Kaspar, halos suminghal, at matalas na sinabi na ang Slovakia ay walang nakamit na anumang konkretong resulta sa nakalipas na 3 taon, tanging pag-ubos lamang ng pondo ng tulong ng EU nang hindi nagpapatupad ng reforma. Gusto kong tumutol, ngunit totoo iyon, kaya nanahimik na lang ako. Lalong naging tensyonado ang pulong. Naging mas prangka si Kaspar. Sinabi niyang gumuho na ang industrial na pundasyon ng Slovakia, walang dayuhang pamumuhunan at kahit ang human resources ay lumilipat na sa ibang bansa. Sa sitwasyong ito, ang tanging paraan upang mabuhay ay ang tanggapin ang restructuring program ng EU na nangangahulugan ng malawakang tanggalan sa pampublikong sektor at pagbawas sa mga benepisyo. Ito ay isang kahilingan na talikuran ang isang bahagi ng pambansang soberanya. Noon, lakas loob kong binanggit ang posibilidad ng pamumuhunan mula sa Korporasyong Pilipino. Ipinaliwanag ko na isang korporasyon mula sa Timog Silangang Asya ang isinasaalang-alang ang pagpasok sa Europa at kasama ang Slovakia sa listahan ng mga kandidato, idinidiin na mayroon kaming pagkakataong bumangon sa ekonomiya sa aming sariling paraan. Pagkatapos kong magsalita, humalakhak si Kaspar, isang tawa na puno ng pangungutya. Tinanggal ni Kaspar ang kanyang salamin, pinunasan ito at dahan-dahang nagsalita. "Anong korporasyong Pilipino ang tinutukoy mo?" Nang sagutin ko na ito ay isang korporasyon ng sasakyan,
Umiling siya at sinabing ang mga kumpanya ng sasakyan sa Pilipinas ay hindi pa napatutunayan sa merkado ng Europa at ang kanilang teknolohiya ay mas mababa kaysa sa Japan o Germany. Ang kanyang argumento ay walang dahilan para bumili ang mga mamimili sa Europa ng isang sasakyang gawa sa Pilipinas. Sinubukan kong tumutol, ngunit pinutol ako ni Caspar at nagpatuloy. Iginiit niya na ang mga kumpanyang Pilipino ay nasa antas lamang ng pag-assemble ng mga pyesa, habang ang tunay na teknolohiya ay nagmumula sa mga mauunlad na bansa. Inihula niya na ang kanilang tsansang magtagumpay sa Europa ay halos zero. Higit pa rito, nagbabala siya na ang pag-asa sa isang kumpanya, isang umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas, ay isang mapanganib na sugal. Tinanong ni Ministro Marek kung sulit itong isaalang-alang, ngunit mariing umiling si Caspar. Sinabi niya na ang kailangan ng Slovakia ngayon ay pamumuhunan mula sa mga napatunayang kumpanya sa Europa, hindi isang pakikipagsapalaran ng isang hindi tiyak na kumpanya sa Asya. Nagbabala siya na kung tatanggapin namin ang kumpanyang Pilipino at mabigo, mahuhulog ang Slovakia sa mas malalim na bangin. Ang bawat salita ni Caspar ay sumisira sa aming pag-asa. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagtanong, kung gayon, paano tutulungan ng EU ang Slovakia? Natahimik sandali si Caspar, pagkatapos ay malamig na sumagot. Sinabi niyang sapat na ang tulong ng EU at ngayon ay oras na para managot ang Slovakia sa sarili nito. Malinaw ang kanyang mga salita, ayaw nang gumastos ng EU ng pera para sa Slovakia. Kami ay isang bagsak na pamumuhunan at ngayon kami ay isang pabigat na kailangang lutasin sa pinakamababang gastos. Inayos ni Caspar ang kanyang mga dokumento at sinabing dapat harapin ng Slovakia ang katotohanan at tanggapin ang plano ng restructuring ng EU sa halip na umasa sa mga hindi tiyak na kasosyo tulad ng Pilipinas. Ang tanghalian ay mas naging awkward. Kahit na kumakain ng tradisyonal na pagkaing Slovak, patuloy na nagsalita si Caspar na may pananaw na Eurocentric na sinasabing kailangan ng mga bansa sa silangang Europa nang hindi bababa sa 50 taon upang maabot ang antas ng kanlurang Europa. Malinaw na ipinakita ang kanyang pagtrato sa amin bilang mga mamamayan ng pangalawang klase. Hindi ko na ito matiis. Tinanong ko si Caspar, kung gayon, ano ang dapat gawin ng Slovakia? Huminto sandali si Caspar, tumingin sa akin, at sa kanyang mga mata ay walang bahid ng awa, tanging kalamigan lamang. Sinabi niya, ang Slovakia ay masyadong maliit at mahina para mabuhay bilang isang malayang bansa. Mas praktikal na muling makipag-isa sa Czech Republic o tuluyang isama sa isang mas malaking bloking pang-ekonomiya. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, sumiklab ang galit sa akin. Tinatanggihan ni Caspar ang mismong pag-iral ng aming bansa. Ipinaglaban ng Slovakia sa loob ng mga dekada upang makamit ang kalayaan at naging isang malayang bansa lamang noong 1993 at ngayon ay sinasabi niyang maglaho na lamang kami muli. Nagtaas ako ng boses para tumutol, ngunit nagkibit balikat lamang si Caspar. Habang pauwi sa hotel, nagbigay ng huling payo si Caspar. Sinabi niya na ang pakikipagnegosasyon sa kumpanyang Pilipino ay pag-aaksaya lamang ng oras at sa huli ay pipiliin nila ang Poland o Hungary. Sinabi niyang masyadong mapanganib ang Slovakia at aalis din ang mga Pilipino kapag nalaman nila ito. Ipinayo niya na ilaan na lang ang oras at pagsisikap na iyon sa paghahanda para sa plano ng restructuring ng EU. Habang pauwi pagkatapos ihatid si Caspar, hinigpitan ko ang hawak sa manibela. Sabay-sabay na dumating ang galit, kahihiyan at pagkabigo. Umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salita ni Caspar. Hindi pa napatutunayan ang Pilipinas. Masyadong mahina ang Slovakia. Hindi tayo karapat-dapat na umiral bilang isang malayang bansa. Bumalik ako sa punong tanggapan ng ministeryo at nakipagkita kay Ministro Marek. Galit na galit din siya. Sinabi niya, hindi katanggap-tanggap ang kayabangan ni Caspar. Gayunpaman, bumuntong hininga si Marek at sinabing hindi naman lubos na mali si Caspar. Talagang mahina kami at napakaliit ng tsansang piliin kami ng Pilipinas. Noon bigla kong naisip, marahil ay minamaliit ni Caspar ang Pilipinas dahil natatakot siya. Kung talagang darating ang Pilipinas sa Slovakia at magtagumpay, mapapatunayan nito ang kayabangan at kawalan ng kakayahan ng EU. Marahil ay ayaw ng Brussels na bumangon ang Slovakia sa sarili nitong mga paa. Sa aking mesa, naroon pa rin ang mga dokumento na may kaugnayan sa Korporasyong Pilipino. Binuksan ko ulit ang mga ito. Inilalarawan nito ang pag-unlad ng Pilipinas.
ang kanilang teknolohiya at ang kanilang mga plano para pumasok sa Europa. Minamaliit ni Caspar ang Pilipinas, ngunit batay sa aking pananaliksik, ang bilis ng pag-unlad at pag-unlad ng teknolohiya ng mga kumpanyang Pilipino ay kamangha-mangha. Kinabukasan, bumalik si Caspar sa Brussels. Bago umalis, nagbigay siya ng huling babala kung isusugal ng Slovakia ang pambansang kapalaran nito sa sugal na Pilipinas at mabigo, hindi na makakatulong ang EU. Ito ay halos isang banta, ngunit hindi ako nagsalita. Pagkaalis ni Caspar, nagdaos ng isang emergency meeting ang Ministry ng Ekonomiya. Inilagay kami ng kanyang pagbisita sa isang sangang daan. Tanggapin ang plano ng restructuring ng EU o umasa sa isang maliit na pag-asa mula sa Pilipinas. Nahati ang mga opinyon sa silid pulungan. Kalahati ay gustong sundin ang ligtas na plano ng EU, habang ang kalahati ay gustong maghintay sa Pilipinas. Tinanong ako ni Ministro Marek, Vice Ministro Leonard, ano ang iyong opinyon? Nag-alinlangan ako sandali, ngunit pagkatapos ay sumagot, maghintay tayo sa Pilipinas. Sinabi ko, anuman ang sabihin ni Caspar, may karapatan tayong pumili ang karapatang magpasya sa ating sariling kinabukasan. Idinagdag ko na ang plano ng restructuring ng EU ay halos katumbas ng pagtanggap sa mabagal na pagkamatay ng Slovakia. May bumalik ako sa aking opisina, umupo sa aking mesa. Umalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga ang mga salita ni Caspar, ngunit nagpasya akong gawin itong motibasyon. Marahil ay hindi darating ang Pilipinas, o darating sila ngunit hindi kami pipiliin. Ngunit kung hindi kami susubok, mananatili kaming isang bansa ng pangalawang klase, laging tumatanggap ng limos mula sa EU. Minamaliit kami ni Caspar, tinalikuran kami ng EU, tinalikuran kami ng Europa. Ngunit nagpasya akong hindi sumuko sa pag-asa na ang Pilipinas, isang bansa sa kabilang panig ng mundo, ay maaaring maging iba. Sila rin ay naging mahirap, minamaliit at tinalikuran, ngunit sila ay bumangon. Marahil ay mauunawaan nila ang aming kalagayan. Ilang araw matapos ang tawag sa Embahada ng Pilipinas, ginugol ko ang bawat umaga sa pag-check ng aking telepono, parehong nababahala kung kailan darating ang delegasyon ng Pilipinas at natatakot sa kanilang reaksyon kapag nakita nila ang aming katotohanan. Ang babala ni Caspar ay laging umalingaw-ngaw sa aking isipan. Aalis din ang mga Pilipino kapag nalaman nila ang tunay na sitwasyon ng Slovakia. Sa simula ng Abril, gumawa ako ng desisyon. Kailangan kong makita mismo ang katotohanan ng ating bansa bago dumating ang delegasyon ng Pilipinas. Kung hihilingin ng mga Pilipino na magsagawa ng field survey, ako ang dapat maging gabay at hindi ko sila makukumbinsi kung ako mismo ay hindi lubos na nauunawaan ang aming sitwasyon. Naglakbay ako patungong Silangan, sa Košice. Ang biyahe mula Bratislava ay tumagal ng 4 na oras at sa labas ng bintana ay mga walang laman na bukirin at mga nakasarang pabrika. Dumating ako sa Košice Armaments Complex. Dati itong nag-empleyo ng 20,000 katao hanggang dekada 1980, ngunit ngayon ito ay isang nakapangingilabot na guho. Sa likod ng PAF, metrong taas na barbed wire fence, ang mga kinakalawang na gusali ay nakatayo na parang mga multo at ang mga ibon ay namumugad sa mga basag na bintana. Ipinakita ko ang aking ID sa guwardiya sa gate at pumasok, ang amoy ng kalawang at alikabok ang sumalubong sa akin. Pagpasok ko sa unang pabrika, butas-butas na ang bubong at may naipong tubig ulan sa sahig. Ang assembly line na dating gumagawa ng mga precision weapons ay naging isang tumpok na ng kinakalawang na bakal. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nakakita ako ng isang poster tungkol sa mga target ng produksyon noong 1987. Ang mga manggagawa sa larawan ay nakangiti ng malapad. Nasaan na kaya sila ngayon? Tinanong ko ang guwardiya kung saan na napunta ang mga dating nagtrabaho dito. Malungkot siyang ngumiti at sinabing, ang mga kabataan ay nagpunta na sa kanluran, habang ang mga matatanda ay nabubuhay na lang sa unemployment benefits. Siya mismo ay nagtrabaho dito sa loob ng 30 taon, at ngayon ay tumatanggap lamang siya ng €200 bawat buwan bilang isang guwardiya. Nagpunta ako sa sentro ng lungsod ng Košice. Tahimik ang mga lansangan. Sa bawat 10 tindahan, 3 ang sarado. Sa mga bangko sa plaza, mga nasa katanghali ang gulang na lalaki na nawalan ng trabaho ay nakaupo na may mga blangkong tingin. Lumapit ako sa isang lalaki. Siya ay isang 45, taong gulang na inhinyero na walang trabaho sa loob ng 7 taon. Tinanong ko siya, kung magbubukas ang isang bagong pabrika, gusto mo bang magtrabaho ulit?
Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sumagot, "Siyempre, gagawin ko ang lahat." Sa hapon, naglakbay ako pahilaga sa Prešov. 3,000 katao ang nawalan ng trabaho matapos magsara ang isang pabrika ng tela. Nakipagkita ako sa direktor ng Employment Center at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga rehistradong walang trabaho. Mahigit 3,000 pangalan ang nagsisiksikan. Bumuntong hininga ang direktor at sinabing, "Bawat linggo, may mga bagong nagpaparehistro, ngunit walang trabahong maiaalok." Tinanong ko, kung magbubukas ang isang bagong pabrika, gaano karaming tao ang maaaring magkatrabaho? Agad sumagot ang direktor, "Hindi bababa sa 5,000. Habang nagmamaneho pabalik sa Bratislava sa dapit hapon, naalala ko ang lahat ng nakita ko sa araw na iyon. Ang mga guhong pabrika at ang mga mukha ng mga manggagawang nawalan ng trabaho ay bumabagabag sa aking isipan. Ngunit kasabay nito, nagkaroon ako ng paniniwala. Ang mga taong ito, handa silang magtrabaho, wala lang silang pagkakataon. Pagdating sa Bratislava, dumiretso ako sa opisina. Kung darating ang delegasyon ng Pilipinas, ano ang dapat kong ipakita sa kanila? Napagpasyahan kong kailangan kong ipakita sa kanila ang pareho. Huwag itago ang aming katotohanan, ngunit ipakita sa kanila ang nakatagong potensyal sa loob nito. Kinabukasan, iniulat ko ang aking field trip kay Ministro Marek, ang sitwasyon sa Košice at Prešov, ang mga guhong pabrika at ang libu-libong taong naghihintay ng trabaho. Nakikinig si Marek na may madilim na mukha at nagtanong kung gugustuhin pa ba ng mga Pilipino na mamuhunan matapos makita ang sitwasyong ito. Sumagot ako, "Hindi ko alam. Ngunit ang magagawa natin ay ipakita sa kanila ang katotohanan, ipakita sa kanila ang aming desperasyon, ang aming kalooban, at ang aming hangaring bumangon." Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa Embahada ng Pilipinas. Ang survey delegation mula sa Korporasyong Pilipino ay darating sa Slovakia sa susunod na linggo. Nanginginig ang aking mga kamay nang sagutin ang tawag. Ang sandali ng katotohanan ay sa wakas dumating na. Naalala ko ang mga guho na nakita ko sa Košice at ang mga mukha ng mga manggagawang walang trabaho. Nagsimula akong maghanda. Isang linggo, matapos magsimula ang paghahanda, alas 9 ng umaga, Lunes, ika-12 ng Abril, dumating sa Bratislava Airport ang survey delegation ng Pilipinas. Naghihintay kami ni Ministro Marek sa arrival hall. Kumakabog ang puso ko. Sila ang magpapasya sa kapalaran ng Slovakia. Bumukas ang pinto ng arrival hall at lumabas ang 7 Pilipino. Ang lalaking nangunguna ay mukhang mga 50 taong gulang na sinusundan ng mga batang inhinyero. Itinaas ko ang isang karatula at binati sila ng isang pangungusap na inihanda ko sa Filipino na may garil na pagbigkas. "Magandang umaga." Ngumiti sila nang may sorpresa at inilahad ang kanilang mga kamay para makipagkamay. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay, iniisip na ang mga kamay na ito ay maaaring magligtas sa Slovakia. Habang papunta sa punong tanggapan ng ministeryo mula sa paliparan, tahimik na tumingin sa labas ng bintana ang delegasyon ng Pilipinas. Kinabahan ako kung ano ang hitsura ng mga lumang gusali, mga bakanteng tindahan at mga tram na may kupas na pintura sa sentro ng Bratislava sa kanilang mga mata. Kung ikukumpara sa Poland o Hungary, kami ay masyadong mahirap. May sinabi ang isang inhinyero sa Filipino at tumango ang iba. Hindi ko alam kung ano ang kanilang sinasabi at nakaramdam ako ng kaba. Pagdating sa silid pulungan ng punong tanggapan, iginiya ko sila papasok. Nasa mesa ang mga dokumento na inihanda ko sa loob ng isang linggong walang tulog. Ito ay isang 90 pahinang presentasyon tungkol sa sitwasyong pang-ekonomiya ng Slovakia, human resources, mga kondisyon ng lokasyon at mga insentibo sa buwis. Binuksan ko ang projector at ipinakita ang unang pahina. Ang pamagat ay Slovakia, the heart of Europe. Ngunit ang unang tanong mula sa pinuno ng delegasyon ng Pilipinas, si G. Santiago Cruz, ay walang kinalaman sa presentasyon. Direkta siyang nagtanong, "Mayroon bang highway mula Bratislava hanggang Košice?" Nagatubili ako sandali ngunit sumagot ng tapat, "Wala po, isang 2-lane national road lang at tumatagal ng 4 na oras." Tumango si G. Cruz at nagnotes. "Paano naman ang riles ng tren?" tanong niya. Muli akong sumagot ng tapat, "Mayroon, ngunit itinayo ito noong 1960 seconds, kaya mabagal at limitado ang kapasidad ng kargamento. At ang access sa daungan? Ang Slovakia ay isang bansang landlocked. Ang pinakamalapit na daungan ay ang Rijeka sa Croatia, 300 kilometro ang layo.
Patuloy na nag-notes ang pinuno ng delegasyon at wala akong mabasa sa kanyang mukha. Suminggit si Ministro Marek. Idiniin na bagamat kulang ang infrastruktura, buong pusong susuportahan ng gobyerno ng Slovakia at mayroon kaming geograpikal na kalamangan dahil nasa sentro kami ng merkado ng Europa. Ngunit isang inhinyerong Pilipino ang nagtanong, mayroon bang industrial park kung saan maaaring magtipon-tipon ang mga supplier ng pyesa? Kinailangan kong umiling. Sa ngayon wala pa, ngunit maaari kaming maghanda. Natapos ang pulong sa umaga. Nagtanghalian kami. Naghanda ako ng brinzové halushki, isang tradisyonal na pagkaing Slovak, ngunit hindi gaanong kumain ang mga Pilipino. Patuloy silang nag-uusap sa Filipino, paminsan-minsan ay binubuklat ang mga dokumento at tinitingnan ang mga numero. Kinabahan ako habang pinapanood sila. Tila nakagawa na sila ng desisyon at mukhang hindi ito pabor sa Slovakia. Sa hapon, naglakbay kami papuntang Košice. Kailangan kong ipakita sa mga Pilipino ang mga guho na binisita ko isang linggo na ang nakalipas. Sa loob ng 4 na oras na biyahe, patuloy kong ipinaliwanag na ang Košice ay dating industrial na lungsod ng Slovakia, sentro ng industriya ng armas at bakal at may higit sa 25 sanay na manggagawa. Ngunit ngayon, ito ay walang laman at ang mga manggagawang iyon ay naghihintay ng trabaho. Pagdating namin sa Košice Armaments Complex, papalubog na ang araw. Bumaba sa sasakyan ang mga inhinyerong Pilipino at tumingin sa paligid. Tiningnan nila ang mga kinakalawang na pabrika, mga basag na bintana at ang parking lot na puno ng matataas na damo. At nag-usap sila na may seryosong mga mukha. Pumasok ang isang inhinyero sa isang gusali, sinuri ang kondisyon ng kisame at sahig. Kumuha naman ng litrato ang isa pang inhinyero sa paligid at nag-notes. Tinanong ako ng pinuno ng delegasyon, gaano katagal bago gibain ang mga gusaling ito at magtayo ng mga bago? Sumagot ako, kung gagawin ng gobyerno ang lahat, maaaring malinis ang lugar sa loob ng 6 na buwan. Habang pabalik sa Bratislava sa gabi, nabalot ng mabigat na katahimikan ang sasakyan, mukhang pagod ang mga Pilipino. Tumingin lang sila sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanila. Pagdating sa hotel, inihatid ko sila at ipinaliwanag ang schedule para bukas, isang pulong kasama ang punong ministro sa alas 10 ng umaga. Tumango ang pinuno ng delegasyon, ngunit nababasa ko pa rin ang kanyang iniisip. Kinabukasan, alas 10 ng umaga, puno ng tensyon ang opisina ng punong ministro. Ang punong ministro, ministro ng ekonomiya, ministro ng pananalapi at ako lahat ng pangunahing opisyal sa panig ng Slovakia ay naroroon. Naroon din ang 7 miyembro ng delegasyon ng Pilipinas. Nagsimulang magsalita ang punong ministro. Pinasalamatan niya sila sa pagbisita sa Slovakia at sinabing tinatanggap namin ang kumpanyang Pilipino ng buong katapatan. Prangkang inilarawan ng punong ministro ang sitwasyon ng Slovakia. 28% unemployment rate, pag-alis ng mga kabataan, pagbagsak ng industrial na pundasyon. Ngunit kasabay nito, idiniin niya ang aming mga kalamangan, lokasyon sa sentro ng Europa, masisipag na manggagawa, mababang sahod, at, higit sa lahat, ang pangako ng buong suporta mula sa gobyerno. Ipinangako ng punong ministro na ibibigay ang lahat ng suportang kailangan ng kumpanyang Pilipino. Gayunpaman, nanatiling seryoso ang mukha ng delegasyon ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang pulong, lalong lumamig ang hangin. Nagtanong ang panig ng Pilipinas, inihahambing kami sa Poland. Sinabi nilang mas maganda ang network ng highway ng Poland, mas madali ang access sa Baltic Port, at 7 beses na mas malaki ang merkado kaysa sa Slovakia. Ang kanilang tanong ay, paano makikipagkumpetensya ang Slovakia sa lahat ng mga kondisyong ito? Sinubukang sagutin ni Ministro Marek ngunit hindi makapagsalita. Totoo iyon, mas mababa kami sa Poland sa lahat ng aspeto. Maingat na sinabi ng pinuno ng delegasyon. Lubos naming nararamdaman ang sigasig ng Slovakia, ngunit sa totoo lang, ang kakulangan sa infrastruktura ay isang napakalaking problema. Ipinaliwanag niya na kahit na maitayo ang pabrika, magkakaroon ng malaking karagdagang gastos para sa pagkuha ng mga pyesa at pagbiyahe ng mga natapos na sasakyan at ito ay isang malaking pabigat sa pamamahala. Ito ay halos isang pagtanggi. Natahimik ang silid pulungan, yumuko ako. Hindi na rin nagsalita si Ministro Marek. Akala ko tapos na ang lahat. Sakto noon, dahan-dahang tumayo ang punong ministro. Kinuha niya ang isang dokumento sa mesa. Ito ay isang dokumento ng ganap na autorisasyon.
Ibinigay niya ito sa delegasyon ng Pilipinas at sinabi na may nanginginig na boses. Kung kailangan ninyo ng lupa, ibibigay namin ito ng libre. Bibigyan namin kayo ng 50 taong tax exemption. Kung walang highway, magtatayo kami kahit na kailangan naming butasin ang bundok. Lalong lumakas ang boses ng punong ministro. Gagawin ng gobyerno ng Slovakia ang lahat ng aming makakaya. Pakiusap, iligtas ninyo ang aming mga mamamayan. Ang Slovakia ay unti-unting namamatay. Mahigit 300,000 katao na ang nawalan ng trabaho at ang mga kabataan ay umaalis sa kanilang bayan araw-araw. Sinabi niya, ang Pilipinas ang aming huling pag-asa. Tinalikuran kami ng EU. Tinalikuran kami ng Europa. Ngunit naniniwala ako na magiging iba ang Pilipinas. May mga luhang namumuo sa mga mata ng punong ministro. Natahimik ng lubos ang silid-pulungan. Walang nagsasalita sa delegasyon ng Pilipinas. Pinigil ko ang aking hininga. Pinapanood ang kanilang reaksyon. Ang sandaling ito ang magpapasya sa kapalaran ng Slovakia. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahang nagsalita ang pinuno ng delegasyon. Sinabi niyang kailangan nilang pag-usapan ito sa kanilang punong tanggapan. Nangako siyang magbibigay ng pinal na sagot sa loob ng 1 linggo. Ganoon natapos ang pulong. Inihatid namin ang delegasyon ng Pilipinas sa paliparan. Bago umalis, nakipagkamay sila. Sinabi ng pinuno ng delegasyon, lubos naming naramdaman ang katapatan ng punong ministro, ngunit hindi ko pa rin mabasa ang katiyakan sa kanyang mukha. Lumipas ang 1 linggo. Tuwing umaga sa pagpasok sa opisina, ang una kong ginagawa ay tingnan ang aking telepono, ngunit walang tawag mula sa Embahada ng Pilipinas. Lalo akong nawawalan ng pag-asa, iniisip na hindi ito matutuloy. Iniisip kong tiyak na pinili na nila ang Poland. Mukhang sumuko na rin si Ministro Marek. At tahimik ang opisina ng punong ministro. Ngunit noong hapon ng Biyernes, 20 ng Abril, tumunog ang telepono sa aking mesa mula ito sa Embahada ng Pilipinas. Nanginginig ang boses ng embahador. Sinabi niya, pinili ng Korporasyong Pilipino ang Slovakia. Sandali akong nag-alinlangan at nagtanong muli, totoo po ba? Kinumpirma ng embahador, totoo. Nagpatuloy ang embahador. Si Vice Presidente Jose Reyes ng Tamaraw Automotive Group mismo ang nag-anunsyo nito sa pulong ng Board of Directors. Pinili ng kanilang punong tanggapan ang katapatan kaysa sa kondisyon, ang determinasyon ng mga taga-Slovakia at ang katapatan ng punong ministro ay umantig sa kanilang mga puso. Ang infrastruktura ay maaaring itayo, ang mahalaga ay ang pagnanais na magtulungan. Sinabi ni Vice Presidente Reyes, nagsimula rin ang Pilipinas sa wala, ngunit kami ay bumangon. Naniniwala ako na kaya rin itong gawin ng Slovakia. Ibinaba ko ang telepono at tumakbo sa opisina ni Ministro Marek. Sumigaw ako, pinili tayo ng Pilipinas. Tumayo si Marek, niyakap ako at nagtanong, totoo ba? Tumango ako, pinipigilan ang aking mga luha. Naiiyak na rin si Marek. Matagal kaming nanatiling nakatayo ng tahimik. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang emergency meeting ang gobyerno ng Slovakia at nagpasya ang punong ministro na opisyal na ianunsyo ang pakikipagtulungan sa Korporasyong Pilipino kinabukasan. Ang balita tungkol sa pamumuhunan ng korporasyon ng sasakyan mula sa Pilipinas sa Slovakia ay lumabas sa mga pangunahing pahayagan. Gayunpaman, ang reaksyon ng media sa Europa ay pag-aalinlangan. Isinulat ng Frankfurter Allgemeine Zeitung ng Germany na nabaliw na ang mga Pilipino at tinanong kung makatuwiran bang gumawa ng mga sasakyan sa isang liblib na lambak. Inismiran naman ng Le Monde ng France na ang pamumuhunan sa Slovakia ay parang pagtatapon ng pera sa bintana. Inihula ng Financial Times ng UK na mabibigo ang pamumuhunan sa loob ng 3 taon. Si Kaspar mula sa EU Economic Security Bureau ay naglabas ng isang opisyal na pahayag. Sinabi niyang hindi makatotohanan ang desisyon ng Korporasyong Pilipino at sa huli ay mabibigo ang Slovakia. Nagbabala siya na babawiin ang pamumuhunan sa loob ng 5 taon at mag-iiwan sa Slovakia ng mas malaking utang. Hiniling pa niya sa Korporasyong Pilipino na kanselahin ang desisyon bago mahuli ang lahat. Ngunit wala akong pakialam. Anuman ang sabihin ng Europa, pinili kami ng Pilipinas. At ngayon, ang aming tungkulin ay suklian ang kanilang tiwala. Pumasok sa aking isipan ang mukha ng 45 taong gulang na inhinyero na nakilala ko sa mga guho ng Košice, ang kanyang mga salita na gagawin niya ang lahat kung magbubukas ang isang bagong pabrika. Ngayon, dumating na sa kanya ang pagkakataong iyon. 1 buwan matapos makuha ng inhinyero sa Košice
Ang kanyang pagkakataon, noong Mayo, muli akong nagpunta sa Košice. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang 20 miyembro ng advance team mula sa Pilipinas. Sila ay mga empleyado ng kumpanya ng konstruksyon at mga inhinyero sa disenyo ng pabrika. Sa loob ng sasakyan, patuloy silang naglalatag ng mga blueprint, mabilis na nag-uusap sa Filipino. Sa pamamagitan ng isang interpreter, narinig ko ang kanilang mga plano. Pagdating namin sa Košice Armaments Complex, agad na sinimulan ng mga Pilipino ang ground survey. Walang tigil silang nagtrabaho mula 6 atis ng umaga hanggang 10 atis ng gabi. Sinuri nila ang bawat guhong gusali at tinukoy ang pagkakasunod-sunod ng demolisyon. Sinabi sa akin ng isang inhinyero, lilinisin namin ang lugar at sisimulan ang pundasyon sa loob ng 3 buwan. Nagulat ako. Sinabi ng isang kumpanya ng konstruksyon sa Slovakia na aabutin iyon ng hindi bababa sa 8 buwan. Sa simula ng Hunyo, nagsimula ang demolisyon ng buong puwersa. Dumating ang 50 heavy machinery at 200 karagdagang manggagawa mula sa kumpanya ng konstruksyon sa Pilipinas. Kumuha rin sila ng 300 lokal na manggagawang Slovak. Ang 45 taong gulang na inhinyero na nakilala ko 1 buwan na ang nakalipas ay isa sa kanila. Umiyak siya dahil nakabalik siya sa trabaho pagkatapos ng 7 taon. Tinapik ko ang kanyang balikat. Ang demolition site ay parang isang larangan ng digmaan. Ang tagapamahala ng konstruksyon, isang Pilipino na nagngangalang Andres Bonifacio, ay pumapasok sa trabaho ng 5:00 ng umaga at umuuwi ng 11:00 ng gabi. Patuloy siyang nagbibigay ng mga utos sa mga manggagawang Slovak. Sa simula, mahirap ang komunikasyon at laging nasa tabi nila ang isang interpreter. Ngunit pagkatapos ng halos 1 buwan, natuto na ng ilang salitang Slovak ang tagapamahalang Pilipino at direkta ng nag-uutos mga pangunahing salita tulad ng dali, ingat, suriin. Nagulat ang mga lokal na manggagawa sa bilis ng pagtatrabaho ng mga Pilipino. Sinabi sa akin ng isang manggagawa, hindi ko alam kung natutulog ba ang mga taong iyon. Umaalis sila ng bahay nang maaga araw-araw at nagtatrabaho hanggang gabi. Pumupunta pa sila sa site tuwing weekend. Sinabi sa akin ni Andres, ang tagapamahala, sa Pilipinas, normal lang ito. Napakahalaga ng pagsunod sa schedule ng konstruksyon. Nagsimula ang mainit na tag-araw. Ang temperatura sa Košice ay lumampas sa 35 degrees Celsius. Mahirap ang mga kondisyon sa pagtatrabaho, ngunit hindi huminto ang mga Pilipino. Sa halip, inilipat nila ang oras ng pagtatrabaho sa 4:00 ng umaga para maiwasan ang init. Nagpapahinga lamang sila mula 2 hanggang 4 ang hapon, pagkatapos ay nagtatrabaho muli hanggang 5:00 ng gabi. Ang mga manggagawang Slovak ay tila nalilito sa simula, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na silang sumabay sa bilis. Sa kalagitnaan ng Agosto, natapos ang demolisyon 2 linggo ng mas maaga sa orihinal na schedule. Agad na iniutos ng tagapamahalang Pilipino na simulan ang pundasyon. Nagsimula na ang pagbuhos ng semento. Sa bawat pagbisita ko sa construction site, nagugulat ako. Ibang-iba na ang hitsura nito kumpara noong 1 linggo. Ang bilis ng pagtatayo ng pundasyon, pagtayo ng steel frame, at pagtatayo ng mga pader ay hindi kapani-paniwala. Pagsapit ng taglagas, lumamig ang panahon. Hindi pinalampas ng construction team ng Pilipinas ang pagkakataong ito at lalo pang pinabilis ang kanilang trabaho. Dumating ang 100 karagdagang manggagawa mula sa kanilang punong tanggapan. Ngayon, 300 Pilipino at 500 Slovak ang magkasamang nagtatrabaho sa site. Sa kantina, sabay na inihahain ang mga pagkaing Pilipino at Slovak. Bagamat magkaiba ang wika, nagkakaintindihan ang mga manggagawa sa pamamagitan ng mga senyas ng kamay. Ang taglamig sa Slovakia ay kilala sa kalupitan nito, ngunit hindi na bahala ang tagapamahalang Pilipino. Sinabi niya, malamig din ang tag-ulan sa Pilipinas. Nagpatuloy ang konstruksyon kahit na ang temperatura ay mas mababa sa 0. Nagduda ako, ngunit hindi talaga sila huminto. Noong Nobyembre, bumaba ang temperatura sa 51 degrees Celsius. Walang tigil ang pag-ulan ng niebe at ang hangin ay nanunuot sa buto. Iminungkahi ng mga manggagawang Slovak na bawasan ang oras ng pagtatrabaho dahil sa lamig, ngunit umiling ang mga Pilipino. Sa halip, nagbigay sila ng karagdagang damit para sa taglamig at nag-install ng mga tent na may pampainit sa site. Nagbibigay sila ng mainit na tsaa tuwing break,
pinapayagan ang mga manggagawa na pumasok sa mga tent na may pampainit sa loob ng 15 minuto bawat 2 oras. Isang gabi, malakas ang pag-ulan ng niyebe. Mahigit 30 sentimetro ng niyebe ang naipon sa isang gabi. Kinaumagahan, nang bumisita ako sa site, lahat ay nababalutan ng puti. Sinabi ng supervisor na Slovak, kailangan nating magpahinga ngayon. Ngunit ginamit ng tagapamahalang Pilipino ang mga kagamitan sa pag-aalis ng niyebe. Nilinis nila ang niyebe sa loob ng 2 oras at ipinagpatuloy ang trabaho. Pinanood ko ang eksenang iyon at naisip, ang mga taong ito ay talagang hindi alam ang ibig sabihin ng salitang hinto. Nagsimula ang bagong taon. Binisita ko ang construction site sa Košice. Nasaksihan ko ang isang kamangha-manghang tanawin. 8 buwan na ang nakalipas, ito ay isang tumpok ng mga guho. Ngunit ngayon, isang malaking gusali ng pabrika ang nakatayo. Bagamat hindi pa tapos, halos kumpleto na ang pangunahing frame. Mabilis na isinasagawa ang paglalagay ng bubong. Dinala ako ng isang inhinyerong Pilipino sa loob ng gusali. Sa loob, ang gusali ay mas malaki pa sa 10 football field na pinagsama-sama. Ang taas ng kisame ay lumampas sa 15 metro. Ang malalaking bakal na haligi ay nakatayo ng maayos. Ipinaliwanag ng isang inhinyero, dito ilalagay ang assembly line, doon ang pasilidad ng pagpipinta, at doon ang lugar ng inspeksyon. Lahat ay naaayon sa plano. Nagsimula ang pag-install ng mga kagamitan sa loob. Ang mga kagamitan para sa assembly line na ginawa sa Pilipinas ay dumating sa mga container. Ito ay mga kagamitan na tumitimbang ng 10-10 tonelada. Ang pag-install ay nangangailangan ng espesyal na kasanayang teknikal. Ang mga espesyalista sa kagamitan mula sa Pilipinas ay sinanay ang mga manggagawang Slovak habang nagtatrabaho sila ng magkasama. Mayroon pa ring hadlang sa wika, ngunit ngayon ay nagkakaintindihan na sila sa pamamagitan lamang ng mga senyas at blueprint. Nang matunaw ang niyebe at gumanda ang panahon, lalo pang bumilis ang pagtatrabaho. Nagtakda ng bagong target ang tagapamahalang Pilipino. Sinabi niyang matatapos ang pabrika sa Hunyo at magsisimula ng trial operation. Ito ay 5 buwan na mas maaga sa orihinal na schedule. Nagulat ako kay Ministro Marek. Ang bilis ng pagtatrabaho ng mga Pilipino ay hindi kapani-paniwala. Isang pabrika na sinabi ng mga kumpanya ng konstruksyon sa Europa na aabutin ng hindi bababa sa 3 taon, sinusubukan nilang tapusin sa loob ng 11 buwan. Nagtanong si Marek na may pagtataka, totoo ba? Posible ba iyon? Tumango ako. Sa pagtingin sa kanila, sa tingin ko ay posible. Ang mga residente ng Košice ay bumisita sa construction site. Pinayagan sila ng kumpanyang Pilipino. Mahigit 3,000 katao ang dumating. Namangha sila nang makita ang site ng pabrika na dating isang tumpok ng mga guho ay naging isang bagong bagay. Sinabi sa akin ng isang matandang babae, hindi ko alam kung ito ay panaginip o totoo. Umiyak siya, sinabing ang kanyang anak ay muling makakapagtrabaho. Nagsimula ang landscaping sa labas ng pabrika. Dumating ang mga landscape artist mula sa Pilipinas upang magtanim ng mga puno at maglatag ng damo. Ang logo ng kumpanyang Pilipino at ang watawat ng Slovakia ay magkatabing isinabit sa pasukan ng pabrika. Naantig ako nang makita ang eksenang iyon. Ito ay isang bagay na hindi mailarawan sa isip 1 taon na ang nakalipas. Sa simula ng Hunyo, itinakda na ang petsa ng inaugurasyon, ika-25 ng Hunyo. Inaasahang dadalo ang chairman ng korporasyon mula sa Pilipinas at ang punong ministro ng Slovakia. Inimbitahan din ang mga kinatawan ng EU. Kasama si Kaspar sa listahan ng mga bisita, ngunit hindi namin alam kung darating siya. 1 linggo bago ang inaugurasyon, ginawa ko ang huling pagsusuri sa site. Ang lugar na 11 buwan na ang nakalipas ay isang tumpok ng kinakalawang na guho ay naging isang modernong pabrika ng sasakyan. Perpektong naka-install ang assembly line. Tumatakbo na ang mga robotic arm para sa pagsubok. Makintab ang pasilidad ng pagpipinta. Sinabi sa akin ng tagapamahala ng konstruksyon, napakagaling ng pagtatrabaho ng mga manggagawang Slovak. Kung hindi dahil sa kanilang kasipagan, hindi matatapos ang trabahong ito ng ganito kabilis. Nakita kong muli ang 40 taong gulang na inhinyero. Siya na ngayon ang production team leader, namumuno sa 20 miyembro ng kanyang team. Sinabi niya sa akin, ang 7 taong paghihintay ay hindi na sayang. Nagpasalamat siya dahil muli siyang nakapagtrabaho bilang isang inhinyero. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Kami ang dapat magpasalamat, sabi ko.
Noong umaga ng ika-25 ng Hunyo, puno na ng tao ang lugar ng inaugurasyon. Naroon ang punong ministro ng Slovakia at mga miyembro ng gabinete, ang chairman ng Korporasyong Pilipino at mga executive. Dumating din ang 5,000 residente ng Košice. Nakapagtataka, dumating din si Kaspar mula sa EU Economic Security Bureau. Tiningnan niya ang pabrika na may walang emosyong mukha. Nagsalita ang chairman ng Korporasyong Pilipino. Salamat sa dedikasyon ng mga taga-Slovakia at sa suporta ng gobyerno. Nakamit natin ang isang bagay na tila imposible. Ang pabrikang ito ay gagawa ng 300,000 sasakyan bawat taon, lilikha ng 5,000 direktang trabaho at 20,000 hindi direktang trabaho. Nagbigay ng tugon ang punong ministro ng Slovakia. Binigyan kami ng Pilipinas ng pagkakataon at hindi namin ito sinayang. Ang pabrikang ito ay hindi lamang isang pabrika. Ito ay simbolo ng muling pagsilang ng Slovakia. May mga luhang namumuo sa mga mata ng punong ministro. Pagkatapos ng ribbon cutting ceremony, sa sandaling pinindot ang start button ng pabrika, nagsimulang gumalaw ang assembly line. Pumalakpak ang mga dumalo. Ang ilan ay nagsigawan. Tiningnan ko si Kaspar. Wala pa rin siyang emosyon, ngunit may naramdaman akong pagbabago sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng inaugurasyon, naglakad-lakad ako mag-isa sa paligid ng pabrika. 11 buwan na ang nakalipas. Ang lugar na ito ay isang tumpok ng kinakalawang na guho. Ngunit ngayon, ito ay naging isang lugar na puno ng pag-asa. Ang ipinakita ng mga Pilipino ay hindi lamang teknolohiya sa konstruksyon. Ito ay ang determinasyon na hindi sumuko. Ito ang diwa na gawing posible ang imposible at ang diwang iyon ang gumising sa Slovakia. Kinabukasan ng inaugurasyon, pumasok ako sa trabaho sa punong tanggapan ng Ministeryo ng Ekonomiya. Sa aking mesa, may isang dokumento mula sa kumpanyang Pilipino. Ito ang plano ng pagpasok ng 12 kumpanya na supplier ng piyesa sa Slovakia. Nagulat ako nang buksan ko ang dokumento. Sinasabi nito na sabay-sabay na darating ang mga supplier sa halos lahat ng sektor upuan, gulong, salamin, elektronikong piyesa, piyesa ng makina. Agad kong iniulat ito kay Ministro Marek. Hindi lang ito isang pabrika, kundi isang buong ekosistema ng industriya ang darating. Binasa ni Marek ang dokumento na may hindi makapaniwalang mukha. Nakalista ang bilang ng mga direktang manggagawa ng bawat kumpanya ng supplier at ng pagsamahin may higit sa 15,000 direktang trabaho. Kung isasama ang mga hindi direktang trabaho, mahigit 50,000 trabaho ang malilikha. Simula Hulyo, isa-isang nagsimulang dumating ang mga kumpanya ng supplier. Una, ang tagagawa ng upuan. Nagtayo sila ng pabrika sa isang maliit na nayon, 20 kilometro mula sa Košice. Pangalawa, ang kumpanya ng gulong. Pangatlo, ang kumpanya ng elektronikong piyesa. Bawat buwan, isang bagong kumpanyang Pilipino ang dumarating at nagtatayo sila ng mga pabrika sa paligid ng Košice. Muli akong bumisita sa Košice. 3 buwan lang ang nakalipas, mayroon lamang isang pabrika. Ngunit ngayon, nagsusulputan na ang mga pabrika sa lahat ng dako. May 6 na construction site. Muling dumating ang mga Pilipino. Sa pagkakataong ito hindi daan-daan, kundi libo-libo. Naririnig na ang wikang Filipino sa mga lansangan ng Košice at nagbukas na ang mga restauran ng Pilipino. Muli kong binisita ang employment center sa Prešov. Nakita ko muli ang direktor na hindi makahanap ng trabaho 3 buwan na ang nakalipas. Nagbago na ang kanyang mukha. Ngayon mas maraming trabaho kaysa sa mga tao. Ang mga supplier mula sa Pilipinas ay nag-aanunsyo ng mga bakante bawat linggo at 12 ng tao ang nagkakatrabaho araw-araw. Sinabi niyang ang listahan ng 3,000 walang trabaho ay bumaba na sa 800. Ang unang sasakyan ay lumabas na mula sa pangunahing pabrika. Pumunta ako sa Košice upang masaksihan ang sandaling iyon. Isang natapos na sasakyan ang lumabas mula sa assembly line. Ito ay isang purong puting sedan. Pumalakpak ang mga manggagawang Slovak. Sumigaw ang mga tagapamahalang Pilipino. Umiyak ako nang makita ang sasakyang iyon. Hindi lang ito isang sasakyan. Ito ay simbolo ng muling pagsilang ng Slovakia. 100 sasakyan ang ginawa sa unang buwan, 500 sa pangalawang buwan at mahigit 1,000 sa ikatlong buwan. Patuloy na tumaas ang produksyon habang nasasanay ang mga manggagawa at nagiging stable ang proseso. Bumilis ng bumilis. 50,000 sasakyan ang ginawa sa Slovakia. Nagsimulang magbago ang mga economic indicator.
Ang unemployment rate sa rehiyon ng Košice ay bumaba mula 28% patungong 15%. Ang pag-alis ng mga kabataan sa ibang bansa ay bumaba. Maging ang mga nagpunta sa Germany at UK ay nagsimula ng bumalik. Bumalik sila sa kanilang bayan matapos marinig na may mga trabahong nalikha. Lalong bumilis ang pagbabago. Ang taunang produksyon ng pangunahing pabrika ay lumampas sa 100,000 sasakyan. Nagsimula na ring gumana ng buong kapasidad ang mga kumpanya ng supplier. Ang pabrika ng upuan ay gumagawa ng 35 upuan bawat araw. Ang pabrika ng gulong ay gumagawa ng 19 gulong bawat araw. Ang pabrika ng elektronikong piyesa ay gumagawa ng daan-daang libong piyesa. Ang GDP ng Slovakia ay nagtala ng positibong paglago sa unang pagkakataon, isang 2% na paglago. Isipin na ito ay 0.1% 2 taon na ang nakalipas. Ito ay isang himala. Sinabi sa akin ng ministro ng pananalapi, 70% ng paglagong ito ay nagmula sa industriya ng sasakyan sa Košice. Sinabi niyang imposible iyon kung walang kumpanyang Pilipino. Pinalawak ang pangunahing pabrika. Nagpasya ang punong tanggapan sa Pilipinas na mamuhunan ng karagdagang 500 milyong euro upang madagdagan ang taunang kapasidad ng produksyon sa 300,000 sasakyan. Tuwang-tuwa ang buong Slovakia sa balitang ito. Nagdaos ng isang emergency press conference ang punong ministro upang pasalamatan ang kumpanyang Pilipino. Nagsimula ang trabaho sa pagpapalawak. Muling dumating ang kumpanya ng konstruksyon mula sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito ay mas malaki. Isang pangalawang gusali ng pabrika ang itinayo sa tabi ng una. Natapos ito sa loob ng 6 na buwan. Hindi nagbago ang bilis ng mga Pilipino. Nang magsimulang gumana ang pangalawang pabrika, 3,000 karagdagang manggagawa ang kinuha. Ang unemployment rate sa rehiyon ng Košice ay bumaba sa mas mababa sa 10%. Ngayon, mas marami pang anunsyo ng trabaho kaysa sa mga naghahanap ng trabaho. Nagsimulang mahirapan ang kumpanyang Pilipino sa human resources. Naghanap sila ng mga manggagawa sa buong silangang Slovakia. Nakatanggap ako ng isang ulat sa istatistika tungkol sa industriya ng sasakyan sa Europa. May isang kamangha-manghang numero dito. Ang produksyon ng sasakyan ng Slovakia per capita ay 198 sasakyan. Ito ang numero 1 sa buong mundo. Mas mataas sa Germany, mas mataas sa Japan, at mas mataas pa sa Pilipinas. Ang maliit na bansang ito na may 4 na milyong populasyon ay nagsimulang gumawa ng halos 1 milyong sasakyan bawat taon. Dinala ko ang ulat na ito kay Ministro Marek. Natahimik si Marek habang tinitingnan ang mga numero. 4 na taon na ang nakalipas, wala tayong ginagawa, sabi niya. Imposible ang numerong ito kung walang Pilipinas. Tumango ako. Nang gabing iyon, nagmaneho ako mag-isa papuntang Košice. Naalala ko ang unang beses na pumunta ako dito noong Abril 1998. Ito ay isang lugar na puno ng mga kinakalawang na pabrika, mga walang trabaho at desperasyon. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Ang mga pabrika ay maliwanag at ang mga manggagawang pauwi ay naglalakad pauwi. Puno ng buhay ang mga lansangan. Nakita ko muli ang 45, taong gulang na inhinyero na nakilala ko 4 na taon na ang nakalipas. Siya ay 49 na taong gulang na ngayon at na-promote bilang production supervisor. Sinabi niyang triple na ang kanyang sahod kumpara noong 4 na taon na ang nakalipas. Higit sa lahat, sinabi niyang mayroon siyang dignidad. Ipinagmamalaki niya ang mga sasakyang ginagawa niya na minamaneho sa buong Europa. Tinanong niya ako, Vice Ministro, sa tingin niyo ba ay magiging ganito ang lahat 4 na taon na ang nakalipas? Sumagot ako ng tapat, hindi. Hindi ko inakalang magbabago ito ng ganito kabilis at kalaki. Hindi ko kailanman naisip na isang bansa tulad ng Pilipinas ang gagawa nito para sa atin. Sinabi ng inhinyero na ang kanyang anak ay nag-aaral ng mechanical engineering sa universidad. Sinabi niyang gusto ng kanyang anak na magtrabaho sa pabrikang ito pagkatapos makapagtapos. 7 taon na ang nakalipas, gustong pumunta ng kanyang anak sa Germany. Ngunit ngayon gusto niyang manatili sa Slovakia. Sinabi niya, alam ng anak ko na may kinabukasan din dito. Naantig ako nang marinig ang mga salitang iyon. Ito ang regalong ibinigay ng Pilipinas sa amin. Hindi lamang ito isang pabrika o trabaho. Ito ay pag-asa. Ito ay pananampalataya sa hinaharap. Ito ay tiwala na kaya naming bumangon. Bumalik ako sa punong tanggapan ng Ministry ng Ekonomiya at umupo sa aking mesa. Tiningnan ko ang tanawin ng gabi ng Bratislava sa labas ng bintana. Mukhang mas maliwanag ito kaysa noong 4 na taon na ang nakalipas. Marahil ay isang ilusyon lamang ito,
ngunit talagang naging mas maliwanag ang bansang ito. Nagsimula akong magsulat ng isang ulat. Ito ay isang dokumento para sa punong ministro. Binuod ko ang mga pagbabago sa loob ng 4 na taon matapos mamuhunan ang kumpanyang Pilipino. Pagbaba ng unemployment rate, paglago ng GDP, pagtaas ng exports, pagbaba ng migration ng populasyon. Lahat ng indicator ay nagbago ng positibo. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay isang bagay na hindi mailalarawan sa mga numero. Ito ay ang puso ng mga tao. Ang puso na nagbago mula sa desperasyon tungo sa pag-asa, mula sa pagsuko tungo sa tiwala sa sarili. Sa dulo ng ulat, nagsulat ako ng isang pangungusap. Kung hindi dahil sa Pilipinas, tiyak na nawala na ang ating bansa. Hindi ito isang pagmamalabis. Ito ang katotohanan. Ang Slovakia ay talagang nasa bingit ng pagkalipol. Tinalikuran kami ng EU, tinalikuran kami ng Europa, at umalis ang mga kabataan. Ngunit dumating ang Pilipinas at nagtrabaho sila kasama namin at itinayo nila kami. Inilimbag ko ang ulat at tumingin sa labas ng bintana. Hindi na kami ang itinakwil na anak ng Europa. Nakaligtas kami, umunlad kami, at maaari na kaming mangarap ng isang kinabukasan. Lahat dahil sa Pilipinas. Isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa Universidad ng Košice. Inimbitahan nila akong dumalo sa pagbubukas ng klase ng wikang Filipino. Masaya kong tinanggap ang paanyaya. Gusto kong malaman kung anong mga pagbabago ang nangyari sa Slovakia matapos dumating ang kumpanyang Pilipino. Noong umaga ng pagbubukas ng klase, pagdating ko sa lecture hall, nagulat ako. Mahaba ang pila ng mga estudyante sa pasilyo. Nalaman kong mayroong 80 aplikante para sa 30 pwesto lamang. Pagpasok ko sa lecture hall, nagsisiksikan ang mga estudyante. May mga estudyante pa na nakatayo sa likod. Ang lektor ay isang guro mula sa Pilipinas. Nagsimula siyang magsulat ng mga salitang Filipino sa pisara at ang mga estudyante ay nag-notes sa kanilang mga kuwaderno. Ang mga titik ay ibang-iba sa aming alpabeto, ngunit nagniningning ang mga mata ng mga kabataan habang sinusundan ito. Nang ituro ng guro ang pagbigkas, inulit ito ng mga estudyante. Magandang umaga, salamat. Garil pa ang pagbigkas, ngunit seryoso sila. Sa kalagitnaan ng klase, isang lalaking estudyante ang nagtaas ng kamay. Mayroon po akong tanong, sabi niya. Bakit po napakasipag magtrabaho ng mga Pilipino? Sinabi niyang ang mga Pilipinong nakikita niya sa pabrika ay laging kumikilos at nag-iisip tungkol sa trabaho kahit sa oras ng pahinga. May kinalaman po ba ito sa wikang Filipino? Nag-isip sandali ang guro at sumagot. Sa Filipino, may mga salita tulad ng sipag at tiyaga. Hindi lamang ito tumutukoy sa bilis, kundi sa isang saloobin sa buhay. Ang mga Pilipino ay dumaan sa mahihirap na panahon, kaya nabuo ang kultura ng pagtitipid sa oras at pagsisikap. Tumango ang mga estudyante at isinulat ang sipag at tiyaga sa kanilang mga kuwaderno. Pagkatapos ng klase, ilang estudyante ang lumapit sa akin. Sinabi ng isang babaeng estudyante na nanonood siya ng mga teleseryeng Pilipino araw-araw. Sinabi niyang sa simula ay nanonood siya na may subtitle, ngunit ngayon gusto na niyang manood ng walang subtitle, kaya nagsimula siyang mag-aral ng Filipino. Sinabi niyang madalas siyang kumain sa mga restaurant ng Pilipino kasama ang kanyang mga kaibigan. Kakaiba ang lasa ng adobo sa simula, pero ngayon hinahanap-hanap ko na ito kapag hindi nakakakain. Sabi niya, sinabi ng isa pang lalaking estudyante na nag-aaral siya ng mechanical engineering. Gusto niyang magtrabaho sa kumpanyang Pilipino pagkatapos makapagtapos. Sinabi ng supervisor na Pilipino sa pabrika kung saan ako nagtatrabaho part-time na kung marunong akong mag-Filipino, mas mabilis ang promotion. Kaya gumigising ako ng 5:00 ng umaga araw-araw para mag-aral ng Filipino. Mayroong determinasyon sa kanyang mga mata. Tinanong ko ang mga estudyante, paano ninyo nalaman ang tungkol sa Pilipinas? Sumagot ang isang estudyante, sa simula, alam ko lang na may pabrikang nagbukas. Ngunit nagulat ako nang makita ko kung paano magtrabaho ang mga Pilipino. Walang tigil silang nagtatayo kahit umuulan ng niebe at pumasok sila sa site agad pagkatapos ng Pasko. Nang makita ko iyon, gusto kong malaman ang tungkol sa bansang nagngangalang Pilipinas. Sumingit ang isa pang estudyante, noong nakaraang linggo, may P-pop concert sa Bratislava. Mga 5,000 katao ang dumating at sold out ang mga tiket. Pumunta rin ako at karamihan sa mga manonood ay mga Slovak. Lahat ay kumakanta kasama ang mga kanta sa Filipino at iwinawagayway ang kanilang mga lightstick.
Noong sandaling iyon, naramdaman kong naging bahagi na ng Slovakia ang Pilipinas. Hindi ko namalayan ang oras habang nakikinig sa mga kwento ng mga estudyante. Oras na pala ng tanghalian at sinabi ng mga estudyante, "Kain na tayo." "Saan?" tanong ko. "Sa restaurant ng Pilipino," sagot nila. Sumama ako. Ang restaurant ay 10 minutong lakad mula sa universidad. Sa pasukan, nakasulat ang adobo at sinigang sa Filipino. Pagpasok ko, puno na ito ng mga estudyante. Ang may-ari ay isang Pilipina at ang waiter ay isang estudyanteng Slovak. Ang menu ay nakasulat sa Slovak at Filipino. Umorder ako ng isang plato ng sinangag. Sa katabing mesa, nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa isang pelikulang Pilipino, kung sinong artista ang magaling at kung aling eksena ang nakakaiyak. Para silang mga tunay na estudyanteng Pilipino. Sa isang mesa sa malayo, kumakain ang mga inhinyerong Pilipino kasama ang kanilang mga kasamahang Slovak. Magkaiba ang kanilang wika, ngunit pareho ang kanilang tawanan. Lumapit ang may-ari sa aking mesa. Binati niya ako na parang matagal na kaming magkakilala. Sinabi niyang ang kanyang asawa ay ipinadala bilang tagapamahala sa pabrika. Sa simula, plano nilang manatili ng 3 taon lang. Ngunit ngayon ay gusto na nila dito at gusto nang manatili. Napakabait ng mga taga-Slovakia at nagpapasalamat ako sa mga customer na pumupunta sa aking restaurant, sabi niya. Tinanong ako ng babae, "Salamat po sa pagpili sa Pilipinas, ilang taon na ang nakalipas." Umiling ako. Kami ang dapat magpasalamat. Kung wala ang Pilipinas, ang Slovakia ay mananatiling isang tumpok ng mga guho. Ngumiti ang babae at sinabing, "Kailangan natin ang isa't isa." Umalis ako sa restaurant at naglakad-lakad sa kalye. Isang poster ng isang P-pop idol group ang nakadikit sa pader ng isang gusali. Mga DVD ng teleseryeng Pilipino ang nakadisplay sa bintana ng isang tindahan. Sa isang bookstore, ang karatula ng isang barberya ay may nakasulat na "Estilong Pinoy." Puno ng wikang Filipino ang sentro ng lungsod ng Košice. Bigla kong napagtanto. Ang dinala ng Pilipinas sa Slovakia ay hindi lamang mga pabrika. Dinala nila ang kanilang kultura, nagtanim sila ng mga pangarap at ipinakita nila ang isang bagong mundo. Ang mga kabataan sa Slovakia ngayon ay nag-aaral ng Filipino, kumakanta ng mga kantang Pilipino at kumakain ng mga pagkaing Pilipino at lahat ng iyon ay napakanatural. Isang babae ang dumaan na nakasuot ng damit na may istilong Pilipino. Musikang Pilipino ang tumutugtog mula sa isang karaoke room. Sa isang coffee shop, narinig ko ang isang order ng kape sa Filipino. Huminto ako at tumingin sa paligid. Ito ang tunay na pagbabago. Ang pagbabagong hindi makikita sa mga economic indicator, ang pagbabagong nangyari sa puso ng mga tao. Habang pabalik sa universidad, nag-isip ako. Nang tumawag ako sa Pilipinas noong 1998, kailangan ko lang ng trabaho, kailangan ko ng pabrika, at kailangan ko ng pera. Ngunit higit pa roon ang ibinigay ng Pilipinas. Nagbigay sila ng pag-asa, nagbigay sila ng mga pangarap, at nagbigay sila ng isang kinabukasan. At sa kinabukasang iyon, ang bansang nagngangalang Pilipinas ay natural na nagkaroon ng lugar. Sa hapon, bumalik ako sa punong tanggapan ng Ministry ng Ekonomiya. Iniulat ko kay Ministro Marek ang lahat ng nakita ko ngayon, ang 60 aplikante para sa klase ng Filipino, ang mga estudyanteng nag-aaral ng Filipino sa pamamagitan ng mga teleserye at ang mga karatulang Filipino na nagkalat sa mga lansangan. Nakikinig si Marek na may pagtataka. Lumampas na ito sa simpleng kooperasyong pang-ekonomiya, sabi ni Marek. Isang ugnayang pangkultura ang nabuo. Ang Slovakia at Pilipinas ay tunay na magkatuwang na ngayon, tumango ako. Hindi lamang tayo konektado sa ekonomiya, kundi pati na rin sa puso. Nang gabing iyon, nagsulat ako ng isang ulat tungkol sa epekto sa kultura ng pamumuhunan ng kumpanyang Pilipino. Isinulat kong ang pagbabago sa kultura ay kasing kamangha-mangha ng mga tagumpay sa ekonomiya. Iniulat kong nagsimula ng hangaan ng mga kabataang Slovak ang Pilipinas, tinatanggap ang kulturang Pilipino at itinuturing ang Pilipinas bilang isang kasosyo para sa hinaharap. Tumingin ako sa labas ng bintana, sa tanawin ng gabi ng Bratislava, mukhang mas maliwanag ito kaysa noong ilang taon na ang nakalipas. Ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi lamang trabaho. Ito ay isang bagong mundo, mga posibilidad na hindi namin alam. Isang kinabukasan na hindi namin pinangarap, isang kulturang hindi pa namin naranasan, at lahat ng iyon ay nagpabago sa Slovakia. Habang nagbabago ang Slovakia, isang tawag ang dumating mula sa Brussels.
Inanunsyo ng Economic Security Bureau ng EU na magpapadala sila ng isang delegasyon upang suriin ang sitwasyong pang-ekonomiya ng Slovakia. Kinabahan ako. Naalala ko ang nakaraang pagbisita. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Ang saloobin ng pinuno ng delegasyon ay ibang-iba. Magalang siyang bumati pagdating pa lang sa paliparan. Ang paglago ng ekonomiya ng Slovakia ay nakakakuha ng atensyon sa aming mga pulong, sabi niya. Ipinaliwanag ko ang mga pagbabago. Ang unemployment rate ay bumaba mula 28% patungong 8%. Ang GDP ay lumago ng average na 5% bawat taon. Nagulat ang mga opisyal ng EU. Kinabukasan, binisita namin ang Košice. Ang mga pabrika ay gumagana. Walang tigil ang paglabas-masok ng mga truck. Pabulong na nagtanong ang pinuno ng delegasyon. Natatandaan niyo pa ba si Kaspar? Tumango ako. Isinulat ni Kaspar na mababang karote ang Slovakia sa loob ng 5 taon, ngunit lubos siyang nagkamali. Sa hapunan, tapat na sinabi ng pinuno ng delegasyon, minsan nang tinalikuran ng EU ang Slovakia, ngunit gumawa ng himala ang Slovakia kasama ang Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Nakatanggap kami ng tawag mula kay Kaspar na personal siyang bibisita. Pumayag si Ministro Marek na makipagkita. Mag-isang dumating si Kaspar, wala na ang kanyang dating kayabangan. Yumuko siya pagpasok sa punong tanggapan. Pumunta ako para humingi ng tawad, sabi niya. Sa silid pulungan sinabi ni Kaspar na lubos siyang nagkamali. Minamaliit ko ang Slovakia at ininsulto ang Pilipinas. Naniniwala akong mabibigo ang bansang ito. Ngunit lahat ng iyon ay kayabangan. Kitang-kita ang katapatan sa kanyang mga mata. Dinala ko siya sa Košice. Pagdating doon, tumingin si Kaspar sa paligid. Ang lugar na dati niyang ininsulto ay ibang-iba na. Sa loob ng pabrika, nagtatrabaho ang mga manggagawang Slovak kasama ang mga Pilipino. Tinanong ni Kaspar ang isang manggagawa, gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? Sumagot ang manggagawa, 5 taon na po. Dati, 7 taon akong walang trabaho, pero ngayon team leader na ako. Yumuko si Kaspar. Tinapik ko ang kanyang balikat. Ang nakaraan ay nakaraan na, sabi ko. Nangako si Kaspar. Pagbalik ko sa Brussels, ikukwento ko sa lahat ang kwento ng Slovakia. Sa gabi, nagtanong si Kaspar, ano ang ibinigay ng Pilipinas sa Slovakia? Sumagot ako, pag-asa, ang paniniwala na kaya naming bumangon. Tumango si Kaspar, iyon ang bagay na hindi maibigay ng EU. Pagkaalis ni Kaspar, muling naging sentro ng atensyon ng media sa Europa ang Slovakia. Sa pagkakataong ito, puro papuri. Tinawag ng press ng Germany ang Slovakia na himala ng silangang Europa. Isinulat ng media sa France na ang modelong Pilipinas-Slovakia ay dapat pag-aralan. Nakatayo ako sa plaza ng punong tanggapan, nakatingin sa Bratislava, puno ng buhay ang lungsod. Tumayo sa tabi ko si Ministro Marek. Nagawa natin, sabi niya. Umiling ako. Ang Pilipinas ang gumawa nito. Ngumiti si Marek at sinabing, sabay nating ginawa. Naalala ko ang sandali ng desperasyon noong 1998, ang araw na tumawag ako sa Pilipinas. Noon, iyon talaga ang huling pag-asa. Tinalikuran kami ng EU, tinalikuran kami ng Europa. Ngunit dumating ang Pilipinas at nagtiwala sila sa amin at magkasama silang gumawa ng himala. Ngayon, ang Slovakia ay hindi na ang itinakwil na anak ng Europa. Bumangon kami sa aming sariling mga paa at naging isang kwento ng tagumpay na nakakuha ng atensyon ng mundo. At sa sentro ng kwentong iyon ay ang Pilipinas. Isang Pilipinas na pinili ang katapatan kaysa sa kondisyon. Isang Pilipinas na nangarap kasama namin. Isang Pilipinas na nanatili sa amin hanggang sa huli. Bumalik ako sa aking mesa at isinulat ang huling ulat, ang pamagat, ang himala ng Slovakia at Pilipinas. Sa huling linya, isinulat ko, ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi isang pabrika kundi isang kinabukasan. At ang kinabukasang iyon ay nagsisimula pa lamang. Natutunan ko ang isang bagay, ang mga himala ay hindi nililikha ng nag-iisa. Determinado ang Slovakia, nagtiwala ang Pilipinas sa amin, at magkasama kaming lumikha nito. Hindi ang kondisyon ang nagtagumpay, kundi ang katapatan. At hindi ang kalkulasyon, kundi ang tiwala. Minsan, ang pinakamaliwanag na ilaw ay dumarating sa pinakamadilim na sandali. Para sa amin, ang ilaw na iyon ay ang Pilipinas. Nang tumalikod ang EU, nang mawalan ng pag-asa ang Europa, hinawakan ng Pilipinas ang aming mga kamay. Kung ikaw ay nahihirapan ngayon, tandaan mo ito, maaring ito ang simula,
hindi ang katapusan. May isang taong maniniwala sa iyo at ang paniniwalang iyon ay lilikha ng mga himala.